Panginoon. At ngayon naman po ay tayo po ay dumako po sa pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon, kung saan po ay ang ating po tatalakayin ay ayon po sa aming notes ay ito po ay pang ika-25 paksa. At ang pamagat po ay ang layunin ng Pentecostes. Nung nakaraang linggo po, kung ating pong babalikan, ay natalakay po ni Pastor yung mga kapistahan kung saan ay isa po yung Pentecostes na natalakay po doon. At sabi nga po, ang Pentecostes ay isang mahalagang kaganapan o mahalagang pista ng Kristyanismo na ipinagdiriwang 50 araw pagkatapos ng Pasko. Ito ay nagmarka ng pagbaba ng Espiritu Santo sa mga apostol at ang kapanganakan ng simbahan. Ang layunin ng Pentecostes ay upang may pagdiwang ang mga sumusunod. Pero bago po ang lahat, atin po munang basahin ang teksto dito po sa mga Gawa, chapter 2, verse 1 to 4. Ganito po ang sabi. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit at naanimoy hagurot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari, mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Kaya doon po tayo kukuha ng tatalakayin natin. At ito po ay dito lang po sa chapter 2. At sabi ko nga po kanina, ang pamagat po ng ating tatalakayin ay ang layunin ng Pentecostes. Number 1 po, ang pagbaba ng Espiritu Santo. Ang Pentecostes ay nagmarka ng araw kung saan bumaba ang Espiritu Santo sa mga apostol na nagbigay sa kanila ng kapangyarihan na magsalita ng iba't ibang wika at magpalaganap ng Ebanghelyo. Ang kaganapang ito ay nagpakita ng pagiging kapangyarihan ng Espiritu Santo at ang tungkulin sa pagpapalaganap ng kaligtasan. Kung babasahin po natin ang verse 7 hanggang 8 at 12-13, ganito po ang sabi. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ating mga katutubo ng wika ang naririnig natin sa kanila? Yun po ang sabi. At dito po sa verse 12, sabi po dito, hindi nila maubos maisip na mangyari, kaya di mapigil ang tanungan. Anong ibig sabihin nito? Ngunit ang iba'y pakutyang sinabi o pakutyang nagsabi, mga lasing yan. Kasi noon lang nila na-experience yung pagsasalita ng iba't ibang wika at sila nagtaka bakit yung mga apostol o yung mga taong naroroon na nakita nila ay hindi naman mga taga-Galileo. Bakit yung kanilang katutubong salita ang mga naririnig nila, samantalang kung pagsasalitain mo sila, hindi naman nila naintindihan yun. Yung mga taong yung mga apostol na yun. Kaya maraming nagtaka na doon sa mga pangyayari na yun. At yun nga, sabi, may mga nagsabi na anong ibig sabihin nito? Kumbaga, nagtanong-tanong sila. Ngunit ang iba'y pakutyang nagsabi na alam nyo naman yung mga hindi naniniwala sa Panginoon, siyempre nasabihin, ay, mga lasing lang yan. Huwag nyo pansinin. Ay, mga gano'n. Pero, at dito po sa ating, pero meron po sinabi si Pedro dito.
Eh, meron po sinabi si Pedro dito. Tumayo si Pedro dito sa verse 14. At ang 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga kababayan, sabi. At mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyo mabuti ang aking sasabihin. Hindi lasing ang mga tao ito gaya ng palagay ninyo sapagkat ikasyam pa lamang ng umaga. Alas 9 pa lang ng umaga, alam mo namang mga lasing ng mga tao. No? Kaya yung po kasing baba ng Espiritu ay kung po yun, kumbaga isang basbas po sa kanila. Sabi nga po sa binasa natin, isang basbas po sa kanila yun para sila magkaroon po ng kapangyarihan na magamit po sila sa pagpapalagana po ng Ebanghelyo at ng kaligtasan. Dito po sa number 2, ang pagbibigay ng kaloob ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay nagbigay ng mga kaloob at bunga sa mga pananampalataya upang matulungan silang maglingkod sa Diyos at sa kapwa. Ang mga kaloob na ito ay nagbigay ng kapangyarihan at karunungan upang maisagawa ang misyon ng simbahan. Nagbigay ng inspirasyon at lakas sa mga mananampalataya. Ang pagdiriwang ng Pentecostes ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga Kristiyano na maalala ang pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos at magkaroon ng panibagong inspirasyon at lakas upang maglingkod sa Kanya. At nabasa mga po natin kanina dito po sa verse 2, 3, and 4 sa ating pong teksto. Yun nga po yung at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit, animoy hagunot, malakas na hangin, ganyan, napuno ang kanilang bahay na kinaroroonan at nakita nila na waring yung mga dilang apoy na lumupag sa bawat isa sa kanila at sila ay nabusbus nga ng Espiritu Santo. Kaya doon po sa pagkakataon po na yon, ito po yung pong kaloob po ng Espiritu Santo na nangyari sa kanila ay sabi ko nga po kanina, ito po isang basbas po sa kanila para magampanan po ng mga apostol yung kanilang tungkulin. At ito po ay kung hindi naman po nagkaganon, ay siguro baka wala pong magiging lakas na loob ang mga o walang encouragement ang mga apostol na ito. Kaya ito po, sa pagtanggap po nila ng Espiritu Santo o yung kaloob ng Espiritu Santo na ito, na mabigyan sila ng lakas ng loob o kapangyarihan na magkaroon sila ng panibagong inspirasyon na maglingkod sa ating Panginoon. Number 3, ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ang Pentecostes ay nagmarka ng simula ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa buong mundo. Ang kapangyarihang ito ay nagpakita ng pagiging kapangyarihan ng salita ng Diyos at ang kanyang tungkulin na magdala ng kaligtasan sa lahat ng tao. At mababasa po natin dito sa verse 14 niya, yung sinabi nga po ni Pedro kanina, ay bilang pagpapatunay po doon sa mga tao na nagsasabing, ang mga lasing yan, ay tumayo nga po si Pedro at nagsabing alas 9 pala ng umaga. At para hikayatin yung mga tao na i-reverse po yung kanilang mga paniniwala na ay mga lasing lang itong mga tao ito. Pero po dito po sa verse 38 hanggang 39, ganito po ang sabi. Ito na nga po, nag-umpisa na nga po si Pedro rito na mangaral at may mga tanong po kaya sabi po ni Pedro, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo, taligdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus o ni Jesu Kristo upang kayo ipatawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo sapagkat ang pangako para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo at sa bawat tatawagin ng Panginoon Jesus o Panginoon Diyos. Kaya yung pong pagpapalaganap po ng Ebanghelyo ay
nagmula po doon ay inumpisahan na po nilang mga apostol ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. At doon na nga po nag-umpisa nung mangyari nga po yung Pentecostes, ay doon na nga po nag-umpisa ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo kasama ang mga apostol. At dito po sa number 4, pagkakaisa o ang kahalagahan ng pagkakaisa. Ang Pentecostes ay nagpakita ng pagkakaisa sa mga mananampalataya mula sa iba't ibang kultura at wika. Ang mga apostol ay nagmula sa iba't ibang lugar, ay nagkaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo na magsimulang maglingkod sa Diyos ng sama-sama. Ang aral na ito ay nagtuturo sa atin ng mahalaga ang pagkakaisa ng simbahan at dapat nating iwasan ang mga desisyon at pagkakabaha-bahagi. Ang pagkakaisang pagkilos ay maglalayong ipaglaban ang karapatan ng mga mahihirap at pagbabago ng kapaligiran o pagtataguyod ng kapayapaan ay maaaring tingnan bilang isang pagpapakita ng pagkilos ng Espiritu Santo. Ay nagtutulak sa mga tao na maglingkod at sa iba at nag-aambag ng ilang mas makatarungang mundo. Dahil sa pagkakaisa po ay maraming nauniwala sa pamamagitan ng Espiritu Santo at kung babasahin po natin dito sa verse 41 hanggang 42, ganito po ang sabi. Kaya't ang mga naniniwala sa kanyang sinabi ay nagpabautismo at nagdagdag sa kanila na may 3,000 katao ng araw na iyon. Nanatili sila at itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid sa pagpapira-piraso ng tinapay at sa panalangin. Kaya nung mga panahon na yun, nung mag-umpisa nga po, ay marami din po sila nahikayat, katulad nga po nito, sinabi po dito sa verse 41 na ito, na ang naidagdag halos ay 3,000 katao halos ang naidagdag para lang magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, ito po yung mga tumanggap, yung mga naniwala, dahil siyempre sa nakita nilang pagkilos ng Espiritu sa kanila, nung sila'y puspusin ng Espiritu, ay simula na nga silang mangaral, at ito na nga po yung naging bunga po nito, na makahikayat po sila ng 3,000 katao. Sa isang araw lang po yun. Kaya po ang nagagawa po nung pagkakaisa na maraming, halimbawa, sama-sama pong nagpapatunay o nagpapalaganap ng salita ng Diyos ay napakalaking bagay po yun para sa kalwalhatian po ng ating Panginoon, para po maitaas ang ating Panginoon. At ang pangalima po, mga individual na karanasan ng pagbabago at pagkaunawa. Maraming tao ang nagkukwento ng mga personal na karanasan kung saan nakaranas sila ng isang malalim na pagbabago o pagkaunawa na nagbigay ng bagong direksyon sa kanilang buhay. Ang mga karanasan ito ay maaaring nating tingnan bilang isang pagpapakita ng pagkilos ng Espiritu Santo sa kanilang buhay. Kung atin pong napapansin o atin pong naranasan, yung pong mga
napupuspos po ng Espiritu Santo, di po ba may mga iba't ibang karanasan po yun eh. At merong nagsasalita ng iba't ibang wika, meron yung nakakaramdam ng kung ano yung pinararamdam ng Panginoon, merong papahiwatig sa isang isip o isang alaala, ganyan. O ngayon, sa pangyayari po na yun, di po ba ang isang tao na napuspos ng Espiritu ay nagkakaroon po ng bagong buhay o nagkakaroon ng pagbabago sa kanyang buhay? Kung mapapansin po natin na yung po ay isang bagay na minsan makikita natin yung dati niyang ginagawa ay nabago na, at yung dating mga salita niya, kumbaga ang ginagawa niya ay ang mas mahilig na siya gumawa ng kabutihan kaysa sa dating nakagawian. Yun po yung mga yun po yung ating mararanasan na kumbaga pagbabago sa ating bagong buhay, na tayo po ay napuspos po ng Espiritu. At tayo po mismo, lahat po tayo na nakaranas po noon na puspos po tayo ng Espiritu, ay masasabi po natin na ito yung pangyayari o ito yung naganap sa buhay ko na napuspos ako ng Espiritu Santo. Kaya kung papasahin po natin dito sa verse 43 hanggang 47, ganito po ang sabi. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot, at nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya para sa lahat ng kanilang mga ari-arian. Ipinagbili nila ito, at ang pinagbilhan ay pinamahagi sa lahat ng tao sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan, at nagsasalusalong masasaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay dinadagdag sa kanila ng Panginoong ang mga iniligtas. Kaya yun po, yun naman po yung karanasan po nung mangyari po yung Pentecostes na ito, ay dun po, nung po sila'y napuspos, ang mga tao noon ay gano'n naman po ang ginawa nila. Yung pong kanilang mga ari-arian ay pinagbili at ipamahagi doon sa iba, at may mga pira-piraso nga po ng tinapay, at sila po ay sama-sama po sila nagpupuri sa ating Panginoon. At lastly po, mahalagang tandaan na ang mga halimbawa ay maaaring magkakaiba at maaaring hindi direktang maihahambing sa Pentecostes. Gayunpaman, ang mga ito ay nagpapakita ng mga kaganapan at karanasan na nagtutulak sa mga tao na gumagawa ng mabuti at maglingkod sa iba at magkaroon ng pananampalataya sa isang mas mataas na kapangyarihan. Kaya tayo po mismo ay masasabi rin po natin o makapagbibigay din po tayo ng halimbawa para sa ating sarili kung ano po yung naibigay po sa atin ng Espiritu Santo. Magbuhat po tayo tumanggap o magbuhat po tayo ng puspos ng Espiritu, ay tayo po mismo sa ating sarili ay makapagpapatunay kung paano po kumikilos ang Espiritu sa ating buhay. Kaya yung hanggang doon na lang po mga kapatid, at sana nakapagbigay po ako ng kaunting encouragement, at kung may mga tanong po tungkol po sa ating pinalakay, okay lang po na magtanong po kayo. Hihintayin ko po kung may magtatanong po. Kung wala naman po, kung pwede po ako rin ang magtanong sa inyo. Kung meron po kayong
Meron po ba tanong? Sige po, di marami pong salamat. Kung wala pong tanong, di praise the Lord. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa Diyos po ang kapurihan. Salamat po. Palapakan po natin ang Panginoon.